Target ng Department of Agriculture na palakihin ang produksyon ng ilang mga rekado o mapela rin ang DA sa publiko na tangkilikin ang ating mga sariling produkto. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tinututukan na ng Department of Agriculture ang mataas sa presyo ng ilang rekado gaya na lamang ng luya at bawang. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo sa 400 pesos ang kada kilo ng native na bawang. 200 pesos naman ang imported, habang ang luya nasa 280 pesos ang kada kilo. Sabi ng Department of Agriculture, halos patapos na kasi ang anihan. Kapos din ang lokal na produksyon kumpara sa demand. 130,000 metric tons ang demand sa bawang. Pero Angelique, 2% lamang ang kasulukuyan nating produksyon. Target ng DA na itaas ito sa 20% o higit pa sa pamamagitan ng paggawa ng multiplier farm at pamamahagi ng seedling ng bawang mula sa mga inimbak ng ahensya nitong harvest season. At upang mapalawak ang produksyon sa labas ng Ilocos, gaya na lamang sa Cagayan, Mimaropa, Nueva Vizcaya at sa Quezon Province. Kung nadoble ang harvest sa sibuyas, hindi raw imposibleng gawin sa bawang, lalo't native sa atin yung seedling nito mula sa Batanes. Samantala, nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga may cold storage facility at mga lugar na nag-aani pa ng luya para dalhin dito sa Metro Manila. Sabi ng DA, hindi lamang consumer ang gumagamit ng luya, kung hindi pati mga processor na ginagawa itong salabat at iba pang produkto. Kaya nag-aagawan ngayon sa supply dahilan ng pagsirit ng presyo. Palalawakin din ng ahensya ang produksyon ng luya para masabayan ang demand. Kasabay nito, Angelique, ang pagtatayo ng mga cold storage facility para maimbak ang produkto at magamit sa panahon na walang ani. Samantala, yung mga luya dun sa iba pang mga probinsya, dadalhin daw yan sa mga kadiwa store at kung hindi pa rin sasapat at kung kailangan talaga ng importasyon, ayun ang gagawin ng ahensya. Apela na ni Caballero, imbes sa imported yung tangkilikin po natin yung sarili nating produkto para maengganyo yung mga local na farmers na magtanim. Ayon sa kanya, kung tutuusin, mas makakatipid yung paggamit ng mga native na luya at bawang. Small but terrible lang daw yung ating mga produkto, pero mas malakas ang amoy at mas malasa kumpara sa imported. Yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City, Angelique. Yes, Clay, posible pang merong nagsasamantala kaya mataas itong presyo ng luya at bawang natin? Angelique, hindi isinasantabi ng Department of Agriculture na posibleng may nananamantala sa presyo. Kasi tuwi raw nakikita nung ilang individual na medyo tight o masikip yung supply, ito yung nakikita nilang butas o advantage para magdagdag ng tubo o kita. Yun nga lang, hindi naman masama na magdagdag ng kita, pero masama yan kung sobra-sobra na. Kaya nga ang gagawin ng Department of Agriculture ay imomobilize yung mga supply sa probinsya para dalhin dito sa Kadiwa Store at magdadagdag lalo pa ng Kadiwa Store para mas marami pa sa ating mga kababayan yung magkaroon ng access sa mas murang bilihin. Kasi Angelique, halimbawa sa price monitoring, 300 pesos yung local na bawang sa ibang mga palengke, pero pagdating dito sa Kadiwa Store, nasa 300 pesos lamang yung kada kilo. Yung luya, nasa 280 pesos sa palengke, pero Angelique, dito sa Kadiwa Store sa ADC ay nasa 120 hanggang 150 pesos lamang. So malaki rin yung diferensya. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.